Hello guys, good morning. Welcome po sa aking YouTube channel at welcome po sa aking munting tindahan. Guys, for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga kaganapan dito sa aking store. Araw-araw, matagal nang nangyayari at malimit nangyayari at nung kailan lang ay meron na namang naulit na naman. Ang akala kasi ng ibang tao, tayo ay mapera. May pera tayo pero hindi po sa atin. Hindi ko po kiniklaim na akin kasi yan po ay sa tindahan. Wait lang guys. Balik tayo guys at nagkasunod-sunod ang nabili. Saan nga ba tayo? Ayun. Ang akala kasi ng ibang tao guys, tayo ay mapera. Hindi nila alam, ang pera natin paikot-ikot lang. Niro-rolling-rolling lang natin sa ating tindahan. Kaya pag nakikita na lang panay ang pamili natin, panay ang pagpapadeliver, pag-order ng ating mga items, akala nila napakapera natin. Sa totoo lang, hindi naman natin pera yon. Kasi pag ginalaw natin yun at igastos natin sa iba, ipahiram sa ibang tao, malamang ang tindahan natin magkukulang ibang items. Paano pa lalago yun? Paano pa lalaki, diba? Malimit ay nagkakaganon. May mga lumalapit, nanghihiram, kung pwede daw hiramin ng, kung hindi man daw yung sa tindahan, ay sa Gcash na lang daw ang hiramin. Kaya sabi ko, hindi naman pwedeng ganon. Kasi niro-rolling-rolling ko lang din yun. Hindi pwedeng ipahiram ko tapos matutulog sa inyo. Tapos pagdating ng panahon, pagdating ng inyong tinakdang araw ng pagbabayad, hindi naman natutupad. Kasi minsan guys, napapagbigyan ko din naman sila. Dahil syempre, nahihiya naman ako. Naaawa ako. Sama-sama na yun. Hiya, awa. At saka lalo na't hindi naman iba. Ay, ang hirap guys, ang hirap din. Kaya nitong huli ay talagang pinigilan ko ng aking sarili na pagbigyan sila kasi minsan nasa-short na rin ako sa ibang bagay sa aking tindahan dahil naipapahiram ko nga. Kaya sabi ko, hindi mo na ako, wala akong may papahiram kasi may family ko na. Pag nakita, ang sinasabi ko na lang, pag nakikita nyo ang aking tindahan ay punong-puno, ibig sabihin, wala na akong hawak na pera dahil ay pamili ko na nga. Hirap din guys magpaliwanag. Akala ng iba ay ako'y nagdadamot. Akala ng iba ay hindi makahiram. Kaya mahirap din minsan guys yung napagbigyan mo minsan. Kasi yan ay pabalik-balik, paulit-ulit. Pagkakabayad, balik ulit. So, yun nga guys, ang isa. Yun ay isa sa mga kalimitan nangyayari guys. At pangalawa guys, pangalawa ay yung mga bumibili na pakulang-kulang ang dalang pera. Yun, malimit nangyayari sa akin guys. Nakakainis lang minsan kasi alam naman nila ang presyo kung magkano. Tapos ang dala nilang pera ay kagayon lang, edi kulang. Ang sasabihin, ibabalik na lang pag bumili ulit. Pag bumalik, pag hindi mo pinaalala, ay hindi rin nila maaalala. Nagkaka-amnesia sila guys. Nagkaka-amnesia. Kaya, ang ginagawa ko na lang. Hindi ko nakapansin. Basta ko. Salamat ho. Yun nga guys, yun. Balik tayo. Naputol na naman tayo dahil sa may bumili. So yun nga guys, yung mga pakulang-kulang ang pera. At saka isa pa guys, yung andala ay puro barya na akala yata nila ay hindi ko binibilang. Kalimitan din guys nangyayari yun dito sa aking tindahan. Magbabayad sila ng puro barya. Ang ginagawa ko naman, hindi ko siya dinidiretso dun sa aking perahan. Tinatabi ko siya at pag natapos ako magtinda, saka ko binibilang. Ay kalimitan, kulang ang kanilang pera. At kalimitan, yung sa pipisuhan guys, merong kasamang token. May nangyari pa sa akin one time. Nagpa-Gcash siya. Sa akin talaga, hindi ko inilalagay agad sa perahan. Kasi binibilang ko muna yan isa-isa. Nagkulang yung pera niya. Sabi ko, hindi ko i-Gcash to hanggang hindi kompleto. So, bumalik. Dinala. Tapos, may binili yata siya. Sinuklian ko naman siya. Balik tayo guys. At talagang paputol-putol. Nawawala tuloy ang aking concentration. Nawawala yung nasa isip ko guys. Wala na.
Hindi ko na alam kung ano yung nasang topic na tayo kasi nga napuputol tayo at may bumibili. Yon, nandun na tayo sa nakatanggap ako ng token. Ibinalik ko, sukli ko din sa kanya yung ibinili niya. Ngayon, bumalik siya sa akin. Ang sabi ko naman guys, sabi ko sa kanya, be, yan din yung ibinayad mo, yung token. Sa'yo din yan galing. Kaya alam kong sa'yo galing yan kasi hindi ko naman nilagay sa pera, nasa isang tabi lang. Na alam kong galing sa'yo. Kasi nga alam kong babalik ka. Yun, kaya i-check nyo guys pag may nagbayad sa inyo ng maramihan, halimbawa 20 pesos na pipisuhin or 10 pisong pipisuhin, di ba ibabayad sa inyo, ibibigay sa inyo ganyan. Bibilangan nyo at titignan nyo kasi kalimitan may kasamang token niya. Kasi ilang beses nang nangyari sa akin yan, ang dami ko na nga naipong token nasa isang lalagyan dahil tuwing magbibilang ako ng barya, may nakikita akong token na kasama. Nako, ang sabi ko ay nalusutan na naman ako. Yan, nalusutan na naman ako ng token. Kaya ngayon, ginagawa ko, tinitingnan ko isa-isa, binibilang ko. Kaya nalalaman kung kulang yung pera nila, may kasamang token. Kaya kayo guys, mag-ingat kayo sa mga bariya. Titingnan nyo mabuti, bibilangin nyo at titingnan nyo kasi kalimitan may kasamang token yan. At saka minsan kulang. Yan. Yan ay isa guys, sa kalimitan nangyayari dito sa aking tindahan. At isa pa guys, yung pangatlo. 'Di ba mahirap na ngayon ang Coke products, naghigpit na sila lalong-lalo na sa mga bote. Kung ano lang yung bote mo na available, yun lang ang pwede mong bilihin sa kanila. Hindi ka na pwedeng mag-deposit sa kanila dahil mahigpit na nga sila. Ayaw nila ng babayaran mo. Wala nang ganun guys. Tapos halimbawa yung kasalo mo kulang ng isang bote. Katulad ng nangyari sa akin ng isang araw, yung aking kasalo ay kulang ng isang bote. Sabi ko, nakiusap ako, sabi ko, palitan mo na lang yan ng 2 8 ounce na Coke din kasi wala akong mahanapan. Ayaw nilang pumayag guys, kaya nagpunta pa ako doon sa likuran na alam kong bumili sa akin. Pinuntahan ko, pabuti na lang may isa doon. Dahil kung kulang ng isa ay talagang hindi nila ibibigay sa akin ang aking in-order kasi nga kulang ng isang bote. Nagkakahigpitan ngayon sa bote ng Coca-Cola products. Kaya naghigpit na rin ako guys. Lahat ng mga bumibili sa akin ng Coke kasalo ay nagdi-deposit. Ayoko na sana mag-deposit kaya lang hindi maiwasan kasi bibili sila, wala silang dalang bote. Ang ginagawa ko na lang guys, nilalakihan ko ang deposito. 10 pesos sa isang bote. Ay biruin mo guys. Kabibili lang, maya-maya andito na, binabalik na si bote kasi kinukuha na yung deposit na 10 pesos. O diba, mas effective pagka ganun. Para siguradong bumalik sa yung bote, lakihan mo ang deposit. Kasi nung una, ang deposit ko 5 pesos lang, 5 pesos, hindi na bumabalik. Okay lang sana guys kung tumatanggap pa yung mga wholesaler ng deposit, kaso hindi na talaga. Kung ano lang available mo na bote, yun lang ang pwede mong bilhin. Ang dami kong case ng kasalo, 3 case yun. Ang natira na lang guys ay 1 case na kumpleto ang bote. Yung 2 case ko walang laman. Ayaw pumayag ng wholesaler na bayaran ko na lang yung bote. Babayaran ko na lang yung bote sa kanila para makabili ako ng kahit 3 case sana. Kaya lang ayaw na talaga nila. Ayaw nila magpa-deposito kasi nga mahigpit na daw ang Coca-Cola products. So, yan na lang ang ginagawa ko guys. Binibigyan ko sila ng malaking deposito para siguradong bumalik. Pero may pagkakataon pa rin talaga guys na kahit 10 piso ng deposito ko, hindi pa rin bumabalik. May ilan na hindi bumabalik. Kaya ang ginagawa ko na lang guys, kahit malayo pa ang kanila, ay pinupuntahan ko na. At pag bumalik ulit check bumili, hindi ko na binibigyan. Sabi ko, wala kang dalang bote, hindi ka makakabili sa akin ng Coke kasalo. Dahil ang hirap ngayon sa bote ng Coke. Baka mamaya ako hindi na makabili kasi wala na akong bote, ubos na. Dahil lalot hindi naman sila nagbabalik. So yun na lang ang aking ginagawa guys. Hindi ko na pinagbibilhan pag susunod na bumili siya at hindi siya nagbalik ng bote kahit na deposito. Hindi ko na talaga siya pinagbibilhan. Pero sa Coca-Cola products lang naman yun guys. Ang RC at yung mga RC lemon, yan. Hindi sila mahigpit sa bote guys. Okay lang sa kanila na magdeposito. Kahit pa wala kang bote, basta bayaran mo ang bote, ay okay lang. So, yun lang guys. Ang ganap-ganap. Sinare ko lang, naikwento ko lang kasi dito lang nangyari. Nagiging lapitin tayo ng mga
mangungutang. Sabi ko nga, nagpapautang din naman ako ng mga items sa tindahan, wag lang pera. Kasi ang pera, guys, ay pinapaikot-ikot ko lang. At saka sabi ko sa kanila, wag niyong akalain na ako'y mapera. At wag kayong magtatampo at magagalit kung kayo hindi makakahinang. Dahil ang pera dito sa tindahan ay ubos ng ubos, lalo na't nakapagpa-deliver na ako, nakapamili na ako. Pag nakita niyong punong-puno na ang tindahan ko, ibig sabihin yan, wala na ulit akong pera. Naipamili ko na ulit. Ganun-ganun lang ang nangyayari. Ang akala kasi ng iba, marami akong stock. Ano ako, bangko? Hindi naman ako bangko. Tsaka isa pa, guys, yung mga dito kasi, guys, ay may mga card bank. Ako nga, member din ako, guys, ng card bank. Pero wala akong loan. Ako ay savers lang. Ako, ang aking asawa, ang aking anak na panganay. Pero lahat kami ay savers lang. Ako yata ay lahat kami ay may 3 years nang walang loan. Nagsisavers lang ako. 50 pesos lang, guys. Hindi ako naglalagay ng malaki doon. Kasi obligado naman na weekly meron kang 70 pesos. 75 na ngayon, guys. Kasi meron ng 5 pesos sa agent. Ang 50 pesos ay iyong savings mo. Ang 20 pesos ay sa insurance mo. At ang 5 pesos ay sa agent. Kaya 75 weekly. Tatlo yung hinuhulugan ko. Yung sa asawa ko, yung sa anak ko at akin. Pero yun ay lahat ay akin na. Ako na ang withdraw ng savings na yun kasi nga ako naman ang naguhulog. Yan. Napapunta na tayo sa card bank. Meron din ba sa inyong ganyan, guys? Parang kalat na ng card bank sa buong Pilipinas yata. Meron na. Kina Barbie, meron na ang card bank. So, yun, guys. Wala nga akong loan doon. At yung iba, may mga loan sila, malakihan. Ang nangyayari, pag wala silang may hulog, sa akin tumatakbo. Sabi ko, wala nga akong loan dyan dahil ayoko na may hinuhulugan. Ay wala akong may paparam sa inyo dahil ang pera ko ay nasa tindahan lahat. Yun, ganun ang kalimitan nangyayari, guys. Kaya, yan ang buhay sari-sari store at buhay tendera. Akala ng iba, tayo mapera, pero hindi nila alam. Rolling lang, nagpapaikot lang tayo ng ating tindahan sa ating negosyo. So, yun lang ang ganap. Share ko lang, guys. At sana'y maging maayos ang ating araw-araw na ganap. At sana'y pagkaluban tayo ng malakas na pangatawan. Dahil tayo namang mga may tindahan at tendera ay hindi lang basta nakaupo. Napakarami nating gawain. Lalo na pag tayo bagong pamili at bagong deliver. Ay, tapos sasamahan pa ng gawaing bahay. Dahil tayo nga isang, hindi lang naman tayo tendera, tayong ina din. At marami tayong gawain. Kaya, nakakapagod at Nahiyabang ko yan. nandito naman ang aking asawa. So hanggang dito na lang, guys. Bye everyone. Wala na naman din yung Thank you for pagpipili ko. watching.